Kabanata 1151. Tila nagmula sa isipan ang isang layunin. Mukhang alam ng master kung sino din sila. Ang master ay lumipad at pumasok sa lumilipad na bahay upang talakayin ang isang bagay sa kanila. Ngunit wala sa atin ang nakakaalam kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Nakipag-ayos sila ng medyo matagal. Ilang oras habang nakikipag-ayos sila, lumulubog ang lumilipad na bahay sa ilalim ng mga alon, na dinala ang master kasama nito. Dumating na ang gabi. Lahat tayo ay naghuhugas-hulog, halos hindi makatulog. Ang magagawa lang natin ngayon ay bantayan ang bangkay ng diwata. Gabi na ngayon, at oras ko na upang magbantay, kasama ako, ang aking pangkat ay mayroong 9 na tao. Sinusulat ko ito pagkatapos ng nakakakilabot na pangyayaring iyon. Ang insidente na nagbago sa aking kapalaran magpakailanman. Habang nakatayo kaming bantay, biglang nabuhay ang diwata. Nakatayo sa harap namin, malazwa ang kanyang ekspresyon habang malamig niyang tinanong kami kung saan namin siya dadalhin sa. Hindi nang ahas maglaro ng anumang mga laro, sinabi namin sa kanya ang lahat ng alam namin. Nang marinig ang aming paliwanag, nagalit siya. Malinaw ko pa rin naaalala ang kanyang sinabi, kaya nais mo pa rin akong pasanin kahit ngayon. Salamat sa mga bituin na nabawi ko ang aking kamalayan sa oras. Kasunod nito, lumipad siya sa isang matinding galit at nagsimulang atakihin kami. Sa sandaling lumipat siya, natapos ang buhay ng 6 na tao. Nakakatakot siya, kudlit. Habang tinangka kong tumakbo, agad niyang winagaway ang isang mahabang manggas at itinali sa leeg ko. Bago ko ito nalalaman, itinapon na ako sa hangin. Kudlit, kung hindi para sa isang puno na sinisira ang karamihan sa taglagas, tiyak na napunta ako patay mula sa pinsala ng taglagas na nag-iisa. Maswerte ako na napunta lang ako sa pagkabali ng isang binti. Kudlit, ito ay nasa estado ng aking semi-malay nang mapagtanto ko ang isang nakakatakot. Lahat ito ay mali, sigurado ako na ang diwata ay nasa kabaong pa rin. Kung gayon sino ang impyerno na ito? Sa oras na iyon, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa natitirang mga kasama ko. Para sa lahat ng alam ko, lahat sila ay maaaring patay na. Kudlit, sa kabutihang palad, ang napakalaking tansong bahay ay lumipad palabas ng karagatan ng instant na iyon, na nagdudulot ng isang paputok na tunog. Natatandaan kong nahimite ako sa eksaktong sandaling iyon dahil sa lahat ng pagkabigla. Kudlit, nang sa wakas ay nagising ako, nasa bahay ako ng isang mabuting mangingisda. Noon ko lang nalaman na ako ang nag-iisa na nakaligtas sa pangkat na 9. Ang iba pa na hindi nakatayo na bantay, sa kabilang banda, lahat ay naligtas ng Panginoon. Kudlit, dahil sa pangyayaring iyon, hindi na ako pinaganya at hindi ko na matiis ang simoy ng karagatan. Ito ang dahilan kung bakit ako nanatili sa Montholm Island. Gayunpaman, ang master ay mabait upang mabayaran ako ng maraming pera. Kudlit. Kasunod nito, inilarawan ng epitaph kung paano mabagal na ginamit ng nakaligtas ang pera upang maging mas mayaman sa mga susunod na taon. Sa huli, natapos din siya na maging isang prestihiyosong tao sa isla, at doon natapos ang memwa sa bato na tablet. Ang mga tao mula sa sinaunang panahon ay may pagkahilig na magpalubha, lalo na ang mga tagumpay. Gustong-gusto lamang nila ang pagdaragdag ng mga hindi pangkaraniwang insidente sa kanilang mga epitaphs, alam mo. Bukod sa halimbawang ito, ang isa pang kwentong narinig ko ay tungkol sa isang magiting na tao na nagngangalang Braden Laban na pumatay sa isang puting ahas at lumikha ng isang pag-aalsa. Haha, totoong hinahangaan ko ang imahinasyon ng mga tao noon, hindi ako sorpresa kung ang tanso na lumilipad na bahay ang naging inspirasyon para sa mga pelikulang science fiction ngayon. Sabi ni Tim habang tumatawa. Ito ay tunog bahagyang katawa-tawa. Gayunpaman, gumagawa din ito ng mga epitaphs na tunog na mas espesyal. Ship kay Yumi. Gayunpaman, hindi nagbigay ng mga puna si Gerald tungkol doon. Matapos makipag-chat ng kaunti pa kay Tim at higit pa o hindi gaanong nalalaman ang lahat ng mga katotohanan na nais niyang siyasatin, sinabi ni Gerald sa isang tao na pauwiin si Tim. Kapag wala na siya, casual na sinabi ni Gerald, babalik muna ako sa aking silid. Lahat kayo dapat ay maaga pa dahil magtatapos na tayo bukas. Gayunpaman, bago pa makalayo si Gerald, pinigilan siya ni Yumi bago sinabi, hawakan mo ito. Bakit hindi mo binigkas ang alinman sa iyong mga opinyon ng mas maaga? Sa katunayan,
halos hindi mo sinabi kahit ano. May problema ba? Dahil siya ay isang babaeng mapag-unawa, idinagdag pa ni Yumi, napansin ko rin ang paggalaw ng iyong mga talukap ng mata sa tuwing inilarawan ni G. Yero ang lumilipad na bahay ng mas maaga. Bakit iyon? Napapansin ka? Anuman, kung sinabi ko sa iyo na ang kwentong narinig namin kanina ay totoo. Maniwala ka ba sa akin? Tanong ni Gerald. Ano, hindi mo hinahatak ang binti ko, di ba? Sagot ni Yumi, natatarante sa tanong niya. May dahilan ba para magsinungaling ako? Gayunpaman, ang pangyayaring ito ay tila nagiging mas nakakagulo kaysa sa una kong naisip na ito. Sabi ni Gerald bago bumalik sa kanyang silid. Kabanata 1152, si Yumi mismo ay nanatiling nakatulala sa lugar ng medyo sandali. Gabi na nang makita si Gerald na nagmumuni-muni sa kanyang kama, nakikinig sa simoy ng karagatan habang iniisip ang tungkol sa mga bagong tuklas na ginawa niya ngayong gabi. Ayon sa sinabi ng nakaligtas, isang partikular na makapangyarihan at galit na babae ang lumitaw noong gabing iyon, na nagresulta sa pagkamatay ng iba pang 8 katao na naging bantay sa kabaong kasama niya. Sino ang babaeng yun? At ano ang ibig niyang sabihin nang sinabi niyang nagising na siya sa oras? Anuman ang kaso, ang babae ay tila na puno ng napakalawak na sama ng loob. Bukod sa babae, ang kakilakilabot na daing mula sa loob ng lumilipad na bahay ay isang bagay din na hindi madaling makalimutan. Maaari bang nandoon ang lahat ng mga nahuli ng Sun League? Naroon ba si Mila at ang kanyang tiyuhin? Ang pagbanggit ng lahat ng mga aba mula sa loob ng bahay ay tiyak na ikinagulat ni Gerald kanina. Tungkol naman sa babaeng nakaputi, malamang ay sumuko na siya sa misteryosong matandang pulubi sa huli. Pagkatapos ng lahat, nakita na ni Gerald ang pagpapatuloy ng kwento noong ipinakita sa kanya ni Master Ghost ang 6 na tabletang bato. Mula sa naalala niya, ang matandang pulubi at ang natitirang mga kalalakihan ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay na medyo maayos. Matapos pumatay ng matandang lalaki ang isang nasugatang dragon, lahat ay inilibing nila ang bangkay ng dragon kasama ang kabaong ng diwata bago gumawa ng pantay na maayos na pagbabalik. Pagkalipas ng ilang oras, ang mga mata ni Gerald ay kumislap ng isang pahiwatig ng pagpapasya habang tahimik siyang bamulong. The Seeking Palace. Makalipas ang 2 araw nang magpatuloy sa paglalayag si Gerald at ang pamilya ng kanyang pamilya sa ibabaw ng choppy waves. Habang ang napakataas na alon mula sa mas maaga ay nabawasan ng malaki, ang simoy ng karagatan ay napakalakas pa rin. Sa pagtingin sa dagat, ang tila walang katapusang bilang ng mga malalakas na alon hanggang sa nakikita ng mata ay magpaparamdam sa lahat. Bago umalis si Gerald 2 araw na ang nakalilipas, inutusan niya ang kanyang mga tanod na ipadala muna kay Jasmine at sa iba pa sa Hollymark City upang hanapin si Wagner. Kapag nandoon na sila, sinabi sa kanila na makipag-ugnay sa mga Fenderin upang magpadala ng mga tao at kunin sila. Kapag nalaman niya na si Jasmine at ang iba pa ay ligtas at maayos, sa wakas ay nakapagpahinga ng medyo madali si Gerald. Habang si Jasmine mismo ay paunang nais na magtungo roon kasama si Gerald, napakapanganib nito. Pagkatapos ng lahat, hindi ito isang paglalakbay, o ito ay isang ordinaryong pakikipagsapalaran. Sa katunayan, alam na maraming maaaring hindi kilalang mga panganib doon, kahit na sa kanyang kasalukuyang lakas, si Gerald mismo ay hindi sigurado kung magagawa niya ito sa isang piraso. Tanghali na nang tumungo si Chester sa kubyerta at tumayo sa likuran ni Gerald bago magalang na sabihin, tinatayang hindi kami masyadong malayo sa hari ng palasyo ng karagatan, Ginoo. Nakita ko, kung gayon ang lugar kung saan ka nagtapos na naaanod sa taong iyon ay dapat na malapit, sagot ni Gerald. Ipagpalagay ko na, paimpol kong binaybay ang bangka patungo sa direksyon ng simoy ng karagatan sa oras, kaya't mabilis ang paglalayag ng bangka. Habang naghanda ako ng pagkain na tatagilan ako ng hindi bababa sa 3 araw noon, napunta ako sa dagat ng halos 10 araw. Dahil sa halos 1 linggo na walang pagkain, naalala ko ang halos namamatay mula sa gutom noon. Mula sa distansya na sakop namin, sasabihin ko na dapat kaming maging malapit, sabi ni Chester habang sinuri niya ang lugar habang gumagawa ng mga pagtatansya sa ang kanyang ulo. Bilang karagdagan sa mga pahiwatig na nakita namin bago kami umalis, hinala ko na si Angelica ay maaaring ang taong hinahanap namin. Naisip ni Gerald sa sarili.
Gayunpaman, talagang iniisip ko na mahahanap mo ang mga sagot na iyong hinahanap sa oras na makarating kami sa hari ng palasyo ng karagatan, dagdag ni Chester. Ikaw at ako pareho, Chester. You and me both, sagot ni Gerald habang nakatingin siya sa abot tanaw. Kahit na sama pa na nakuha ni Gerald mula sa minutes halls, nagkakaroon pa rin sila ng kaunting problema sa paghahanap para sa eksaktong lokasyon ng palasyo. Bigla na lang, tinuro ni Chester ang dagat bago sinabi, "Ha? Sir, tumingin ka sa direksyon na iyon. Ito ay, tila isang barko ng ilang uri." Totoo sa mga sinabi ni Chester, pagkatapos na lumingon upang tingnan kung saan siya nakaturo, nakita ni Gerald ang isang malaking barkong gawa sa kahoy na nasa dagat. Bagaman tila static ang mga pag-oars nito, ang barko ay naglalayag laban sa kasalukuyang, at ito ay diretso patungo sa kung saan ang barko ni Gerald na kasalukuyang medyo mabilis. Sa sandaling iyon, lumakad si Yumi bago nagtanong, "May mali ba?" Gayunpaman, sa oras na makita niya ang barko na dahan daw ang papalapit sa kanila, kahit siya ay medyo natulala. Kinikilala ang aura na nakapalibot sa barko, ang natigilan na si Gerald, na ang mga mata ay hindi naiwan ang nakasasakay na sasakyang dagat, nagbulong-bulong, maaari ba itong puwersa? Mabilis na pag-snap dito, pagkatapos ay malamig na nag-order, sa ngayon, mag-focus sa pag-iwas sa papasok na barko. Papunta ako sakay ng barkong iyon upang tumingin muna sa paligid. Panipi, Kabanata 1153, habang ang Chester at Yumi ay natulala na, ang kanilang mga panga ay talagang nahulog sa sandaling nakita nila si Gerald na tumalon patungo sa kabilang barko. Sa sandaling dumampi ang paa ni Gerald sa ibabaw ng barkong kahoy, agad itong nagdulot ng isang malaking alon habang bumababa at bumaba ang barko dahil sa epekto ng paglanding ni Gerald. Maya-maya, bumagal ang mga alon at sinamantala ni Gerald na magsimulang tumingin sa paligid. Sa nakikita niya, tila ito ay isang average size na kahoy na barko na kayang tumanggap ng halos 40 hanggang 50 tao. Tila mayroon ding kaunting kasaysayan dito. Pagpasok sa cabin, tila may isang luma at punit na kurtina na nakasabit sa labas ng mga bintana ng cabin. Bilang isang resulta, kahit na maaraw sa labas, ang loob ng cabin ay nanatiling madilim. Matapos tumingin ng paligid ng ilang sandali, sinimulang subukan ni Gerald na maramdaman ang kanyang paligid. Ang puwersa na naramdaman niya na nakapalibot sa barko ng mas maaga ay wala nang makita. Ito ay kakaiba, upang masabi lang. Sa pamamagitan nito, dahan daw ang iginuhit ni Gerald ang mga kurtina bago lumusot sa loob ng cabin. Sa mga paghati na pinaghihiwalay ang mga silid sa loob ng cabin, ang pasilyo sa gitna ay humantong sa maliit na mga silid ng panauhing bisita sa magkabilang panig nito. Bigla, maririnig ang mahinang tunog ng yabag ng paa na nagmula sa control cabin na matatagpuan sa ibabang antas ng mga barko. May naglalakad sa taas. Sa pag-iisip, tumayo si Gerald na walang galaw, nakatingin sa paligid hanggang sa nakita niya kung sino ang umaakyat sa hagdan. Pinagmasdan ni Gerald ang isang matandang buhok na matandang babae na may baluktot na postura na dahan daw ang umikot sa kanyang katawan habang paakyat sa mga hagdan. Maliban sa katotohanang ang kanyang damit ay luma at punit at ang buhok ay partikular na magulo, ang pinakakatukoy ng tampok ng babae ay ang maraming mga galos na tumatakip sa kanyang mukha. Sa madilim na lugar, hindi mapigilan ni Gerald na aminin na tila siya ay tulad ng multo. Anuman, gumawa siya ng pagkusa sa pagtatanong, "Magandang araw, madam. Maaari ba kung malaman ang iyong pangalan?" "Panipi, Patay Ani," sagot ng babae na may banayad ng ngiti. Sa kabila ng kanyang kilos na magiliw, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na medyo lumalakas ang kaba. Pagkatapos ng lahat, ang sinumang ngumiti ng ganyang puno ng peklat na mukha ay tiyak na makakalikha ng kaunting damdamin ng pagkabagabag sa mga nakakita dito. "Halika ulit, sinabi mo na ang pangalan mo ay Dead Annie, madam?" Tinanong si Gerald para sa kumpirmasyon. "Patay Annie." Dalawang bulaklak ang namumulaklak at ang bawat talulot ay kumakatawan sa isang mundo. Sagot ng matandang babae sa medyo misteryosong pamamaraan. Natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na nakataas ang isang bahagyang kilay nang marinig niya ang pag-uusap tungkol sa ilang mahiwagang halaman. Isang bulaklak na namulaklak lamang ng dalawang talulot. Bakit parang pamilyar iyon? Sa pag-iisip tungkol dito, alam niyang nakatagpo siya ng ganoong halaman dati. Pagkatapos ng lahat,
Ang mga likas na bulaklak na may dalawang talulot lamang ay bihira, kaya tiyak na maaalala niya kung nakakita siya dati. Ngunit saan? Mas tumitig si Gerald sa babae, mas masamang pakiramdam niya. Sa sandaling iyon, narinig niya ang sumisigaw, "Sir, narito ka." Panipi. Paglingon ko upang tignan, nakita ni Gerald na kapwa sumakay din sa barko sina Chester at Yumi. "Bakit pareho kayong nagpunta dito?" Tanong ni Gerald. "Kaya, dahil medyo matagal ka nang nawala at wala kaming naririnig mula sa iyo, medyo nag-alala kami." Sagot ni Chester habang siya at si Yumi ay agad na nagsimulang mag-scan ng matandang babae, na ngayon ay nakatingin sa dulo ng pasilyo, mula ulo hanggang paa. Habang si Chester ay agad na nagpakawala ng noo, sinimulan ni Yumi ang paglinis ng kanyang buhok, kahit na masasabi ni Gerald na ang kanyang paghinga ay lumakas ng bahagya. "Walang dapat ikabahala. Sa ngayon, bumalik ka muna." Utos ni Gerald. Dahil hindi pa nakikita ni Gerald ang sobrang kakaibang matandang babae, nag-alala siya na ang kapwa Yumi at Chester ay mapunta sa panganib kung manatili pa sila rito ng mas matagal. Sa sandaling narinig niyang sinabi niya iyon, gayunpaman, ang matandang babae ay biglang nagsimulang tumawa ng malamig. Ang halakhak niya ay parang malauwak na parang nakakatakot. Nakaramdam na ng labis na pagkabalisa sa kanyang tawa, ang pagkabalisa ni Gerald ay sumilip sa sandaling napagtanto niya na maraming mga kakaibang mukhang bulaklak na nagsimulang lumitaw, sa labas ng manipis na hangin, sa gitna ng pasilyo. Ang mga bulaklak mismo ay mayroon lamang dalawang talulot, na ang bawat talulot ay kawangis ng mukha ng tao. Sa sandaling iyon nang maalala ni Gerald kung saan niya nakita ang mga ganoong bulaklak dati. Nakita niya ang mga ito sa isang hardin pabalik noong siya ay nasa Seoul Palace. Ang hardin na iyon sa isla ng kanyang lolo ay partikular na ginawa upang itanim ang lahi ng bulaklak. Naalala ni Gerald na nahanap niya ang mga bulaklak na kakaiba, kaya tinanong niya si Wilson tungkol sa mga ito. Ayon sa sinabi sa kanya ni Wilson, walang pangalan ang bulaklak. Ang mga binhi ng bulaklak ay natagpuan sa mga rehiyon sa kanluran, at tila nagmula noong sinaunang panahon. Matapos subukang itanim ito, matagumpay silang namumulaklak. Dahil sa walang pangalan na mga bulaklak na namumulaklak lamang upang magkaroon ng dalawang petals, nagpasya ang lolo ni Gerald na itanim ito sa isang hardin, tinatrato sila bilang isang buhay na likhang sining. Bilang ito ay naging, ang mga bulaklak ay tinawag na dead anise. Tuldok tuldok tuldok. Katatapos lamang ng pag-iisip ni Gerald, napagtanto niya na ang masarap na pollen ay nagsisimulang lumabas mula sa mga bulaklak. Ang pollen ay kumalat ng isang natatanging samyo sa paligid, at sa sandaling naamoy ito ni Yumi at Chester, agad silang nagsimulang makaramdam ng pagkahilo. Hindi nagtagal, pareho silang nawalan ng malay at nahulog sa sahig. Lason ng pollen. Kabanata 1154. Matapos sumigaw sa pagtataka, agad na bumalik si Gerald upang tignan ang matandang babae, handa na siyang maglunsad ng atake. Gayunpaman, bago pa man siya makagawa ng isang hakbang pasulong, biglang naramdaman ni Gerald na hamina ang lahat ng kanyang mga labi nang mahilo ang isang spell na sabay na dinadaot sa kanya. "Ano? Ngunit paano ito posible? Matagal na akong na-immune sa lahat ng lason." Napaisip si Gerald sa kanyang sarili habang dahan-dahang lumuhod sa sahig gamit ang isang tuhod, tumindi ang pagkahilo niya. Nang makita iyon, ang matandang babae ay ngumiti ng masama habang siya ay dahan-dahang nagsimulang maglakad papunta sa kanya habang sinasabi, "Nakikita ko na ang iyong pangangatawan ay ibang-iba kumpara sa mga ordinaryong tao." Gayunpaman, alam na ang mga dead anise dito ay una nang may kakaiba. Sabihin na lang natin na ang mga ito ay isang malapit perpektong counter laban sa iyo. Panipi. Sa pakiramdam na malapit na siyang mawala ng pag-asa kung wala siyang mabilis na ginawa, inilagay ni Gerald ang lahat ng kanyang natitirang pagtuon sa paggamit ng kanyang banal na kaisipan upang tumawag, Dawnbreaker. Kasunod nito, agad na bumaril ang Dawnbreaker mula sa kanyang manggas. Talagang hindi inaasahan ng matandang babae na si Gerald ay magkakaroon ng huling paraan na pinaplano ng literal sa ilalim ng kanyang manggas. Sa oras na napansin niya ang talam na lumilipad para sa kanya, gayunpaman, huli na siyang mag-react sa oras. Hindi mapigilan ang pag-atake, natapos ng pagsasaksak ng Dawnbreaker sa kanan sa kanyang kaliwang braso, pinadala ang matandang babaeng bumagsak sa sahig. Kakaibang sapat, sa sandaling siya ay nahulog, ang matinding pagkahilo na naranasan ni Gerald ay biglang nawala.
Kaya't hindi lason ang naging sanhi ng aking pagkahilo. Napaisip si Gerald sa kanyang sarili nang mabilis niyang makuha ang kanyang lakas. Sa pag-iisip tungkol dito, agad na binuwas ni Gerald na ang matandang babae ay naglunsad ng atake sa pag-iisip sa kanya sa halip na gumamit ng tunay na lason, at ginamit lamang niya ang pollen bilang isang uri ng daluyan. 2. Think that his mental power was being controlled by that old woman kanina. Habang ang matandang babae ay tiyak na lumitaw na nagulat, mabilis siyang kumalas mula rito, tumayo at tumatakbo sa isang silid. Si Gerald mismo ay lumusot sa pintuan. Masalubong lamang ng tunog ng basag na salamin nang bumagsak ang matandang babae sa nag-iisang bintana ng kwarto at tumalon sa bukas na dagat. Sa oras na siya ay dumating sa bintana, ang matandang babae ay wala kahit saan. Nasa paligid iyon noon ng pareho ng dahan-dahan na nagsimula ng magkaroon ng kamalayan sina Chester at Yumi. Hindi nagtagal, kahit ang mga tanod ng Crawford ay nagsimulang sumakay sa barko. Dahil kanina pa siya dumanas ng atake sa pag-iisip, ang mukha ni Gerald ay medyo mapotla pa rin habang iniutos niya, dalhin si Chester at Yumi pabalik sa barko. Gayun din, simulan ang isang paghahanap sa paligid ng lugar upang hanapin ang isang matandang babae. Siya ay nasugatan kaya tiyak na may iwan niya ang mga bakas kahit ano pa. Panipi, nang marinig iyon, agad namang sumunod ang mga tanod ni Gerald at sinimulan ang kanilang paghahanap. Parin, sino kahit sino siya, ito ay halos tulad ng naghihintay siya para sa amin dito na sadyang, ang katotohanang naabutan namin siya ng napakalapit sa kinaroroonan ng hari ng palasyo ng karagatan, ginagawa siyang mas kainahinala. Medyo nag-isip si Gerald sa sarili habang nakatingin sa dagat. Nagtataka ako kung maaari niya talagang subukan upang pigilan kami mula sa pagpasok sa hari ng palasyo ng karagatan. Kung gayon naruroon din ang kanyang sandata ng pagpipilian. Habang nasasabi ko na ang bulaklak ay espesyal na ibinalik noong nakita ko ito sa lugar ng lolo, hindi ko kailanman nahulaan na mayroon itong ganoong pag-andar. Kudlit, sa sandaling matapos ang pag-iisip ni Gerald, ang alarma sa kabin ng isa sa mga barko ng pamilya Crawford ay nagsimulang umugang. Mahigit sa 10 malalaking barko ng Crawford ang kanina pa naghahanap ng matandang babae sa paligid ng lugar. Sa pamamahayag ng alarma, maliwanag na sa wakas ay natagpuan nila siya. Pagkalipas ng ilang segundo, isang tanod ang dumating kay Gerald bago tuwang-tuwa na sinabi, "Sa sandaling nakita namin siya, ang matandang babaeng iyon ay agad na sumisid palalim sa karagatan, G. Crawford." Habang hindi namin siya nakuha, natagpuan ng aming sonar detector na mabilis siyang lumalangoy papunta sa tila isang malaking gusali ng metal na malayo sa ilalim ng mga alon. Panipi, nakita ko. Kung gayon marahil ito ay isang matibay na kutob upang ipalagay na ang lugar na kasalukuyang pinupuntahan niya ay ang hari ng palasyo ng karagatan. Inilalagay kita sa singil ng pagbibigay ng suporta para sa amin habang ang ilan sa amin ay nagtungo doon upang tumingin. Speaking of alin, ayos kayong dalawa? Tanong ni Gerald sabay lingon nito kay Yumi at Chester. Ayos lang ako, sagot ni Chester kahit simpleng tumanggo si Yumi. Napakahusay. Ilagay ang mga bato na nagtutulak ng tubig sa iyong mga bibig at sundan ako sa ilalim ng alon pagkatapos. Panipi, sa nasabing iyon, lahat silang tatlo ay sumisid sa dagat, lumalangoy sa malalim na kalaliman nito. Dahil mayroon silang dalubhasang elektron-ikong kagamitan sa kanila, mabilis at tumpak nilang napaghanap ang lokasyon ng palasyo at ng matandang babae. Sa tulong ng mga bato na nagtutulak ng tubig, ang trio ay nakagawa ng kanilang paraan ng mas malalim sa karagatan ng mas mabilis. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang tatlong tao bago ang isang madilim na yungib na mayroong isang maliit at makitid na pagbubukas, halos kalahati ang laki ng isang average na nasa hustong gulang. AY1155AY. Bagaman masikip ang hugis na gourd na pasukan, lumangoy si Gerald ng maayos at ang dalawa pa ay mabilis na sumunod sa likuran niya. Matapos lumangoy sa pamamagitan nito, natagpuan ng trio ang kanilang mga sarili sa isang lugar na pakiramdam ay parang alien. Sa madaling panahon, nakarating sila sa isa pang pasukan ng yungib, kahit na mayroong isang matinding pagkakaiba sa isang ito. Mayroong dead ani pollen na lumulutang sa kung saan-saan sa loob. Takpan ang iyong mga butas ng ilong at manatiling nakatuon. Utos ni Gerald habang nakatingin sa dashboard ng tracking device.
Habang ang matandang babae ay wala saan man makikita dito, huli siyang nakita sa kinaroroonan nila ngayon. Walang alinlangan siya sa loob. Gaano kahusay ang tuso sa kanya. Kung siya ay naging mas maingat, kung gayon tiyak na mahulog siya diretso sa kanyang bitag. Ito ay sa sandaling iyon kapag ang parehong Yumi at Chester ay nagsimulang pakiramdam bahagyang hindi komportable. Naisip ni Gerald na ito ay dahil sa ang katunayan na ang Poland sa pasukan ng Yungib ay masiksik. Kahit na alam niya iyon at aktibong sinusubukang mapanatili ang kontrol sa kanyang sarili, natagpuan pa rin ni Gerald na hindi niya kayang pigilan ang malakas na epekto sa pag-iisip na dulot ng dead anise. Ang matandang babaeng iyon ay dapat na maging walang kabutihan. Sa lalong madaling panahon, natapos na ulit na mag-blackout sina Chester at Yumi habang si Gerald ay nagpatuloy sa pagtitiyaga sa pinakamalakas na epekto sa pag-iisip. Gayunpaman, sa huli, nabigo si Gerald na tiisin ito. Nang magulo ang kanyang paligid, nakita ni Gerald ang isang kakaiba at pangit na mukha na lumitaw sa harap niya bago siya tuluyang pumanaw. Matapos ang hindi kilalang tagal ng panahon, kalaunan ay nagising ulit si Gerald. Habang dahan-dahan niyang nakuhang muli ang kanyang mga gulong, naisip ni Gerald kung paano ang sakit mula sa pag-atake sa pag-iisip ay hindi naiiba mula sa oras na natanggap niya ang mga alaala ng Diyos na iyon o kahit na siya ay pisikal na inatake ng mga kasanayan sa martial arts. Sa katunayan, kung kailangan niyang magtalo, ang epekto sa pag-iisip ay mas masakit kaysa sa alinman sa mga iyon. Anuman, nagpapasalamat si Gerald na kasama niya ang bato na nagtutulak ng tubig. Kung hindi man, lahat sila ay nalunod na ngayon, nakikita na nasa ilalim pa rin sila ng tubig. Paglingon sa kanyang tagiliran, nakita ni Gerald na wala nang malay ang si Chester na ngayon ay sobrang mapotla. Tinitiis ang sakit ng kanyang sakit sa ulo, pagkatapos ay lumingon si Gerald sa kabilang panig upang tingnan kung kumusta si Yumi. Gayunpaman, labis na nagulat siya, wala si Yumi sa kahit saan. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Sa pagkawala ni Yumi na huminahon sa kanya ng kaunti, pagkatapos ay inalalayan ni Gerald si Chester sa balikat niya habang sinisimulan siyang hanapin. Gayunpaman, kahit gaano pa siya kahanap, wala nang bakas sa kanya kahit saan. Maaaring may nangyari sa kanya. Napaisip si Gerald sa kanyang sarili, medyo nakonsensya. Gayunpaman, alam niya na hindi ito ang oras upang mag-atubili. Pagkatapos ng lahat, buhay pa rin siya at ang hari ng palasyo ng karagatan ay malapit na sa kanila. Nang gisingin ni Gerald si Chester, totoong inaasahan niya na si Yumi ay lumalim pa lamang sa yungib kung saan dating ang dead anise. Hindi nagtagal, nagising si Chester at pareho silang nagpatuloy sa pagsulong. Matapos lumangoy sa daanan ng medyo matagal, pareho sa kanila biglang tinamaan ng isang napakalaking pag-agos ng tubig na tila hinihila ang dalawa sa kanila pasulong. Habang tinangka ni Chester at Gerald na hawakan ang kanilang lupa, pareho silang tumingin sa isa't isa, tahimik na sumasang-ayon na sila ay kasalukuyang nahuli sa isang nakatagong kasalukuyang ilalim ng dagat. Sa kabila ng paggamit ni Gerald ng lahat ng kanyang puwersa upang labanan ang paghugot sa kanya, natapos pa rin siyang matalo sa napakalakas na agos. Naturally, nabigo rin si Chester na labanan din ang kasalukuyang. Sa kanilang mga katawan na itinapon ngayon sa yungib, napansin ni Gerald na mabilis itong kumaliit. Gumamit ng bone crush, sigaw ni Gerald habang patuloy na lumiliit ang puwang. Naririnig ito, kapwa sina Chester at Gerald ay agad na nagsimulang gampanan ang kasanayan upang aktibong iakma ang kanilang mga katawan sa kanilang kapaligiran. Sa laki ng yungib ngayon nakakakuha sa laki ng isang sanggol, at mabilis na patuloy na nagiging mas maliit. Alam ni Gerald na kung gumanap nila ang kasanayan sa pagdurog ng buto sa paglaon, kahit na siya ay mapupunta sa durog hanggang sa mamatay sa kabila ng pagkakaroon ng gayong nakakatakot na pangangatawan. Sa wakas, lumipad sila mula sa kabilang dulo ng yungib. Ang unang bagay na natagpuan ni Gerald na nakakagulat tungkol sa kung saan sila nakalapag ay ang katotohanan na walang tubig dagat dito. Ito ay isang ganap na tuyong puwang. Anuman, ang pangalawang nakita niya kung gaano ang pinsala ng Chester, agad siyang inalalayan ni Gerald. Humihingi ako ng paumanhin para sa napakawalang silbi, Ginoo. AY1156 AY. Tinitingnan kung gaano mahina ang paghingi ng tawad ni Chester, pagkatapos ay dahan-dahang tinapik siya ng balikat bago sinabi, mabuti lang.
Pagkatapos ng lahat, mukhang tuluyan na kaming nakarating sa hari ng palasyo ng karagatan. Matapos sabihin iyon, tumahimik sandali si Gerald, lubos na natigilan sa tinitingnan niya ngayon. Hindi marinig ang anumang bagay mula kay Gerald ng ilang sandali, pagkatapos ay tumingin din si Chester. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sandaling ginawa niya, at nakita niyang nakanganga ang kanyang bibig habang nakatingin sa sobrang kamanghamanghang mukhang palasyo na nakahiga sa harap nila. Ang palasyo ay mukhang angkop sa isang dragon, at sa gitna ng istruktura, ay isang napakalaking mataas na platform. Gayunpaman, kung ano ang pinaka-stupefied Gerald ay ang katunayan na ang pag-hover tungkol sa 20 talampakan sa itaas ng platform, ay isang kabaong kristal. Ito ay isa pang walang hanggang kabaong. Napaisip si Gerald sa sarili sa kanyang pagkalito. Kaya totoong-totoo ito. Ang babaeng nakaputi ay tunay na nalibing sa loob ng isang walang hanggang kabaong dito matapos na mahiwalay sa Diyos. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Gerald na magtaka kung bakit ang matandang pulubi ay sadyang inilagay ang mga ito sa napakalayo sa isa't isa. Ano kaya ang balak ng matanda sa pamamagitan ng hindi pinayagang magkita ang dalawa para sa buong kawalang hanggan? Habang si Gerald ay nasa malalim na pag-iisip, nakita ng sulok ng kanyang mata si Chester na nakaturo sa mga nakapalibot na mural nang sinabi niya, "May mga mural sa buong lugar, Ginoo." Parang inilalarawan nila ang lahat ng nangyari na sa huli ay humantong sa lahat ng ito. Matapos ang muling pagsulyap sa babaeng walang hanggang kabaong ng puti, lumingon si Gerald upang tingnan ang mga mural kasama si Chester. Katulad ng palasyo sa ilalim ng lupa sa disyerto, ang lugar na ito ay napuno din ng mga mural. Pag-sketch sa mga imahe, nakumpirma ni Gerald na ang mga mural ay kadalasang nagdedetalye ng kwento ng babaeng nasa libingang puti. Mas partikular, pinag-usapan nila ang tungkol sa proseso ng paglilibing at ang mga pinagmula ng babaeng nasa bangkay ng puti. Sa madaling salita, karamihan sa mga bagay na nalalaman na ni Gerald. Sa mga mural, gayunpaman, maaaring matagpuan ang mga paminsan-minsang abstract na salita. Si Gerald, para sa isa, ay walang ideya kung ano ang ibig sabihin. Pagkatapos ng lahat, malaki ang pagkakaiba nila sa mga salitang nakita niya sa mga nakaraang mural. Bigla na, lang niya narinig ang ungol ni Chester na, Cavern language, panipi. Paglingon kay Chester, nakita ni Gerald na nakatingin din siya sa ilang mga abstract na salita na naukit sa ibang pader. Cavern language, tanong ni Gerald habang papunta sa gilid ni Chester. Sa katunayan, Ginoo, kita mo, ang wika ay eksklusibong ginamit ng isang sinaunang tribo na naninirahan sa Yungib. Ang aking pamilya ay mayroong isang koleksyon ng mga rolyo ng balat ng hayop na kabilang sa nasabing mga naninirahan sa Yungib, at pinilit ako ng aking lola na malaman ang kahulugan ng ilan sa kanilang mga salita at tauhan noong ako ay mas bata pa, paliwanag ni Chester. Nakataas ang isang kilay, pagkatapos ay sumagot si Gerald, nangangahulugan ba iyon na kaya mong basahin at maunawaan ang wika? Sa madaling sabi, binasura ni Chester ang likod ng kanyang ulo habang sinabi niya. Sa karamihan, nararamdaman ko na malalaman ko lang ng kaunti sa kalahati nito. Ang natitira ay halos mapaghulaan. Iyon ay mas mahusay na paraan kaysa sa akin dahil hindi ako makagawa ng mga ulo o buntot nito. Alinmang paraan, sabihin sa akin kung ano sa palagay mo ang sinusubukang sabihin ng mga salita, sagot ni Gerald habang tinatapik ang balikat ni Chester. Narinig iyon, kaagad na sinubukan ni Chester na maintindihan ang mga salita ng seryoso. Makalipas ang 10 minuto nang sinabi niya. Ang teksto ay tila nagsasalita tungkol sa ilang mahiwagang propesya. Patuloy din itong inuulit ng ilang mga salita. Nang masabi iyon, sinimulan ni Chester na ituro ang ilang mga salita, na ginagabayan ng kanyang daliri sa bawat salita habang ipinaliwanag niya kung ano ang kahulugan ng kani-kanilang pagkakasunod. Ang pangungusap na patuloy na paulit-ulit ay nagsasabing, 2 petals ang namumulaklak at ang bawat talulot ay kumakatawan sa isang mundo. Ang sagot na hinahanap mo ay nasa isa sa kanila. Kudlit panipik, 2 bulaklak ang namumulaklak at ang bawat talulot ay kumakatawan sa isang mundo. Iyon ang tunay na sinasabi nito. Tinanong si Gerald para sa kumpirmasyon. Tama, Ginoo, sagot ni Chester nang tumango agad ito. Ang misteryosong matandang babae ay nagsabi ng eksaktong parehong bagay sa kanya noon. Sa pagsasalita tungkol sa matandang babae,
Kanina pa ginamit ni Gerald ang kanyang isip upang maghanap sa kanyang paligid, ngunit hindi niya talaga maramdaman ang pagkakaroon ng matandang babae. Puwed bang umalis siya sa sandaling nahimete kami? Ngunit walang katuturan iyon. Sa mga alon na napakalakas dyan, kahit na hindi ako makakalaban sa kanila, pabayaan mo siya. Kudlid. Gayunpaman, mabilis na inalag ni Gerald ang mga saloobin. Hindi yun ang pangunahing bagay na dapat niyang pagtuunan ng pansin sa ngayon. Bumabalik sa sinabi sa kanya ni Chester. Ang bawat talulot ay kumakatawan sa isang mundo. Habang si Gerald ay tiyak na sigurado na ito ay tumutukoy sa mga dead anis, wala siyang ideya kung saan magsisimulang maunawaan ang teksto. Dahan-daang nakasimangot, tinanong ni Gerald, may iba pa ba? Gayun din, aling bahagi ng iyon ang nagparamdam sa iyo na parang isang hula ito? Panipi. Sa gayon, ang natitirang mga salita ay nagsasaad na ang isang tao ay lilito pagkalipas ng 10,000 taon at ilalayo ang Encantada upang makasama muli ang kanyang kasintahan pagkatapos na hiwalay sa buong panahong iyon. Kapag sila ay muling nagkasama, ang taong nagbabalik sa kanila magkasama ay maaaring matagpuan ang kanyang sagot. Kahit na, ang sagot ay maaaring mukhang malayo ngunit masyadong malapit sa parehong oras. Panipi. Tulad ng sinabi ni Chester, habang naiintindihan niya ang karamihan sa mga salita, kailangan pa rin niya ng labis na pagsisikap upang maisalin ng maayos ang mga ito. Matapos ang isang maikling paghinto, pagkatapos ay nagpatuloy siya, sapagkat siya ang may-ari ng susi upang dalhin ang walang hanggang kabaong. Siya lamang ang nagawang buksan ng walang hanggang kabaong. Susi, oo, o hindi bababa sa isang bagay na halos kapareho ng isang susi. Sagot ni Chester. Matapos pag-isipan ito sandali, sinabi ni Gerald na, maaaring ito ay tumutukoy dito. Kabanata 1157. Ano yan? Takang tanong ni Chester habang pinagmamasdan niya si Gerald na maingat na kumukuha ng isang square, kahoy na kahon mula sa kanyang bulsa. Ibinigay ni Wagner ang kahon kay Gerald matapos ibigay ng isang matandang pulubi sa kanyang mga ninuno mga 800 taon na ang nakalilipas. Mula sa sinabi ni Wagner kay Gerald, hindi lamang inaasahan ng matandang pulubi na si Gerald ay magtungo sa hari ng palasyo ng karagatan pagkaraan ng ilang siglo, ngunit tumpak din niyang nahulaan ang pagpupulong ni Gerald kay Wagner, kaya't sinabi niya sa mga inapo ni Wagner na kumapit, ang kahon hanggang sa tuluyang nagpakita si Gerald. Hindi kaya na nakita ng matandang pulubi kung ano ang mangyayari sa 10,000 taon. Nagawa ba talagang matanto ng matandang lalaki na mahahanap ni Gerald ang walang hanggang kabaong at ihatid ang babaeng nakaputi na palayo sa kanya upang sa wakas ay muling magkasama sa Diyos? Pwede ba, maaaring ang matandang pulubi na yun mula sa 10,000 taon na ang nakakalipas ay talagang ang parehong tao mula sa 8 siglo na ang nakakalipas? Nanginginig si Gerald sa naisip at hindi naglakas loob na pansinin ito ng sobra. Ang pag-iisip lang tungkol dito ay sapat na upang mapuno siya ng takot at pagkabalisa. Anuman, nakilala ni Gerald ang isang bagay mula sa lahat ng ito. Sa mensahe na iniwan ng matandang pulubi para kay Gerald, sinabi niya na makukuha ni Gerald ang sagot na hinahangad niya hanggat muling makasama ang babaeng nakaputi sa kanyang sarili. Nangangahulugan ba iyon na kapag ginawa niya iyon, ang insidente hinggil sa Sun League ay isisiwalat din sa lalong madaling panahon? Ano pa ang sinabi niya? Mangyaring gawin ang iyong makakaya at subukang unawain hanggat maaari, Chester. Sabi ni Gerald matapos ang kanyang maikling katahimikan ng malalim na pag-iisip. Kaya, sinasabi dito na may masamang mangyayari sa mundo bago magtagal, at marami ang mamamatay dahil sa pangyayaring iyon. Walang makakapigil sa kalamidad na mangyari, at ang mga hula ay magkatotoo ng isa-isa. Simple lang ang ating kapalaran. Higit pa sa bahaging iyon, wala talaga akong maunawaan, sagot ni Chester na napabuntong hininga. Mga propesya, at isang masamang pangyayari kung saan maraming mamamatay. Ano ang kaganapan na maaaring tumutukoy sa? At gaano man niya pagtingin ang mga salita, bakit mayroon siyang pakiramdam na ang mga salita sa batong tablet ay tumutukoy sa kanya? Sa dami ng mga katanungan sa kanyang isipan, pinilit ni Gerald ang kanyang sarili na itala ang lahat ng mga salita sa batong tablet. Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi niya mabasa ang mga salita ngayon, hindi yun nangangahulugan na mananatili iyon ng pareho sa hinaharap. Kasunod nito, dinala niya si Chester patungo sa iba pang mga mural.
Matapos tingnan ng ilang sandali, natagpuan nila na ang huling mural ay tila isinasaad na hanggat may makakakuha ng susi upang buksan ang pintuang buhay, makakahanap sila ng kanilang palabas. Kahit na ang key, ay ipinakita sa mural. Totoo sa kung ano ang nasa loob ng kahon, ang susi, sa mural ay iginuhit sa hugis ng buntot ng isang gold piece. Tinitiyak ni Gerald na itala din ang lahat ng ito bago tuluyang lumakad sa walang hanggang kabaong kasama si Chester na sumusunod sa likuran niya na nakalatag pa rin sa gitna ng istruktura. Habang narinig ni Gerald na inilalarawan ni Lyra ang babaeng nakaputi mula sa kanyang mga panaginip, bilang isang taong may ugali ng isang engkanto, hindi pa siya nakita ni Gerald para sa kanyang sarili. Ngayon na sa wakas ay narito na siya, nais niyang tingnan siya ng maayos. Pagkatapos ng lahat, patuloy niyang naririnig na siya ay isang kagandahang nagmula sa langit. Napakaganda ba niya? Sa isang maliit na pagsisikap, pareho silang nakapagtulak ng takip ng kabaong bukas sa kalahati. Kaagad pagkatapos nito, ang isang ginaw ay tila tumakas mula sa kabaong. Pagkalipas ng segundo, nawala ang kirot at ang babae sa kabaong ay maaari na ngayong makita. Angelica, ungol ni Chester na may excited na ekspresyon sa mukha. Ang kanyang tono, gayunpaman, ay nagpapahiwatig ng sabay na pakiramdam ng pagkabigla at kasiyahan. Kaya't tila totoong-totoo ang hula ni Gerald. Ang taong nagligtas kay Chester dati ay ang babaeng nakaputi. Gayunpaman, isang bagong katanungan ang nailahad ngayon. Paano siya nabuhay noon? Pagmasdan ng mabuti ang kabaong, nakita ni Gerald na ang taong nasa loob ay mukhang isang malamig na kagandahan na nakasuot ng walang bahid na puting damit. Sa halos walang cap-oras na kagandahan, dapat aminin ni Gerald na marahil siya ang pinakamagandang babae sa mundo. Ano pa, sa kabila ng katotohanang siya ay simpleng nakahiga doon ng napayapa, kahit papaano ay nagpalabas pa rin siya ng maladiwata na aura. Sa sinabi ni Gerald, tila tinulungan siya ng aura na pagalingin ang anumang mga pagkukulang sa kanya sa sandaling sila ay lumitaw. Napakaganda talaga, napaisip si Gerald sa sarili, natigilan. Sa kasamaang palad, kahit gaano kakaganda, kabilang ka pa rin sa doppelganger ko. Narito lamang ako dahil nais kong hanapin si Mila at tiyuhin upang sa wakas ay muling magkasama ang aking pamilya. Anuman, pagsasama-sama ko muna kayo sa kanya, at kapag natapos ko na ang aking gawain, inaasahan kong kayo ay tulungan mo rin ako kahit na ito lamang ang pinakamaliit na mga pahiwatig, malugod kong tatanggapin ito hanggat ito ay tunay na humahantong sa akin sa kanila. Sabi ni Gerald habang nakatingin sa babaeng nasa loob ng kabaong bago nilibot ang kanyang tingin. Sa nasabing iyon, tinatakan niya ulit ang takip ng kabaong bago tumalon mula sa mataas na platform kasama si Chester. Pagkatapos tumingin ng paligid ng kaunti, sa wakas ay nakita ni Gerald ang isang indentation sa gitna ng mataas na platform. Ang indentation mismo ay tumugma sa hugis ng key ng buntot ng isda sa kanyang kamay. Dapat ay makalabas tayo sa lugar na ito sa sandaling i-slide ko ang susi sa loob. Naisip ni Gerald sa sarili. Nang malapit na sana niyang ijulas ito, gayunpaman, bigla niyang narinig ang sigaw ni Chester, "Es sir. Tignan mo dyan, may isa pang kabaong doon." Panipi, paglingon sa madilim na lugar na tinuro ni Chester, hindi nagtagal ay nakita din ito ni Gerald. Nakahiga sa gitna ng madilim na lugar na iyon, ay isang higanteng itim na kabaong na nakatali na may isang bilang ng mga matatag na mukhang tanikala. Ang paraan ng pagtali ng mga tanikala, halos para silang aktibong pumipigil sa isang bagay mula sa pagtakas. Sa pag-iisip na iyan, talagang hindi nakapagtataka kung bakit si Chester ay hindi nagalit dito. Gaano kaiba? Bakit hindi ipinakita ng mga mural ang pinagmulan ng kabaong ito? Nagtatakang ungol ni Gerald sa sarili. Hindi lamang iyon ang bagay na natagpuan niyang kakaiba sa pagdating dito. Pagkatapos ng lahat, nasaan ang maliit na kabaong na nakabukas mula sa barko? At kahit na mayroon ding isang napakalaking dragon na inilibing dito, wala rin ito sa paningin. Huwag muna tayong mag-abala tungkol doon. Hindi alintana, tumayo ka, Chester. Nararamdaman ko na ang pangalawa sa pagbubukas ng exit, maraming tubig sa dagat ang papasok. Magtutuon ako sa pag-aalaga ng walang hanggang kabaong, kaya tandaan na manatiling malapit sa akin, sabi ni Gerald. Nag-iisang layunin lang si Gerald ngayon, at iyon ang babaeng nakaputi. Habang hindi pa rin niya lubos na maintindihan ang ilang mga bagay,
Siya ay labis na pinatuyo upang siyasatin ang anupaman sa bagay na ito, kahit sandali lang. Nang makita ang matibay na pagtango ni Chester, inilusad ni Gerald ang fishtail sa lugar. Pagkalipas ng isang segundo, isang gininto ang ilaw ang napalabas. At ang malakas na pag-crash ay sumunod kaagad pagkatapos. Kabanata 1158. Ang buong palasyo ngayon ay malakas na nanginginig, at naramdaman na parang ang langit ay malapit ng bumagsak habang ang lupa ay tila handa ng bumukas. Tulad ng lahat ng ito nangyari, ang kristal na kabaong ay dahan-dahang nagsimulang bumaba, suportado ni Gerald sa isang kamay niya. Habang inaasahan ni Gerald na kahit papaano mangyari ito, hindi niya inaasahan na hindi mabubuksan ang gate ng buhay. Sa halip, tila yumanig ito ng marahas. Sa gitna ng kaguluhan, kahit na ang mga tanikala na bakal na nakabalot sa higanting itim na kabaong ay nagsimulang manginig sa lugar. Nasa sandaling iyon nang may isang bagay na tunay na kakaibang nangyari. Kapwa nakita nila ang mga tanikala na bakal, tinali ang itim na kabaong na nagsimulang maghiwalay. Sa parehong oras, ang kristal na kabaong ay halos lumitaw na nais nitong lumipad palabas ng lugar na ito. Tulad ng kung ang lahat ay hindi sapat, biglang nagsimulang lumaki ang dead anis sa lahat ng mga nakapaligid na pader. Ito, ang patay na anis muli. Sigaw ni Chester, ngayon ay takot na takot. Hindi nagtagal bago puna ng mga bulaklak ang buong lugar, at malapit na ito nang magsimulang umusbong ang maraming pollen. Bilang isang resulta, agad na bumalik ang pagkahilo. Bago pa maisip ng pareho sa kanila kung paano susunod na reaksyon, ang isa sa mga pader ng palasyo ay bumukas, na nagpapadala ng tubig dagat na mabilis na sumugod sa istruktura. Sa kabila ng kanyang buong katawan na nanginginig na sa sobrang sakit, hinawakan pa rin ni Gerald ang walang hanggang kabaong ng mahigpit na kaya niya. Makalipas ang ilang sandali, ang mga halijing bato sa loob ng palasyo ay nagsimulang gumuho, na nagpapadala ng mga piraso ng mga sirang haligi sa buong lugar. Noon, sumuko na ang mga binti ni Gerald, dahil sa mga epekto ng dead anis, at siya ay nakaluhod habang pinagmamasdan si Chester na tinamaan ng isa sa mga chunk ng haligi. Sir, sigaw ng nasugatan na si Chester habang nagsisimulang gumapang upang suportahan si Gerald. Gayunpaman, isang napakalaking pagbulwak ng tubig dagat ang pumihil sa kanya na maging malapit. Habang pinuno ng tubig ng dagat ang buong palasyo, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na dahan-dahan na umitim. Ang dead anis ay nakuha na sa kanya, at hindi na niya matiis ang lahat ng sakit. Mga segundo bago siya tuluyang walang malay, muling napansin ng malaking itim na kabaong. Sa puntong ito, ang lahat ng mga tanikala nito ay nasira na at ang takip ng kabaong ay nakabukas na ngayon. Kasunod nito, isang itim at siksik na ilaw ang bumaril dito. Tuldok-tuldok-tuldok tandang padamdam. Samantala, gabi na sa itaas ng dagat at naghihintay pa rin ang fleet ng pamilya Crawford para bumalik si Gerald. Habang ang karagatan ay naging medyo kalmado dati, ang mga barko ay agad na nagsimulang bumulwak at pababa sa halip mapanganib habang ang mga alon ng karagatan ay naging ligaw at ang kulog at ang kidlat ay nagsimulang bumagsak at magwasak kahit saan. Sa pagdaragdag ng biglaang malalakas na bayarin na wala pa ilang segundo lamang ang nakakalipas, ang lahat ng mga barko ay talagang nasa peligro na mabaligtad. Ito ay halos tulad ng isang tsunami ay nalalapit na. Kumusta ang sitwasyon? Naroon pa ba si G. Crawford? Ang lahat ng ito ay tila nangyayari dahil sa paggalaw ng mga lihim na alon sa ilalim ng dagat. Maaari bang sabihin ng sinuman kung ano ang nangyayari doon? Sigaw ng ilan sa mga tanod ng pamilya Crawford na balisa. Ang lahat ng iba pang mga barko ay nawalan ng signal sa kanya. Ang mga radar ay nagagambala rin. Sigaw ng isa sa mga lalaking nagpapatakbo ng barko. Sa sandali na natapos ang kanyang pangungusap, isang itim na ilaw ang bumaril mula sa karagatan, hanggang sa langit. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Ano ba yan? Ang lahat ng mga tanod na nakatayo sa kubyerta ay natagpuan ang kanilang mga mata habang ang itim na ilaw ay lumipad ng mataas sa langit, bago magsimulang mahulog sa isang tiyak na direksyon tulad ng ilang uri ng bulalakaw. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Iyon, hindi sana nangyari, di ba? Tinanong ang isa sa mga gwardya, na tuluyan ng natataranta. Nakita natin lahat, hindi lang imahinasyon mo ito. Panipi, hawakan mo. Lahat, mabilis. May signal na naman. Nakakonekta ulit kami kay G. Crawford.
Sigaw ng isa pang bantay na tuwang-tuwa. Habang lumalakas ang lakas ng dagat, ang walang malay na si Gerald ay lumutang lamang sa dagat na may walang hanggang kabaong na nakabalot ng mahigpit sa kanyang mga braso. Habang ang kanyang isipan ay matagal nang nawala sa blanko, dahil sa sobrang sakit, at hindi na niya kontrolado ang kanyang katawan, ang kanyang hangaring kumapit sa walang hanggang kabaong ay nagpatuloy higit sa lahat. Sa susunod na muling pagdilat ng kanyang mga mata, nalaman ni Gerald na nakahiga siya sa kama. Hindi natitiyak kung gaano katagal siya namatay, naisip niya sa sarili, ako, nakaligtas talaga ako. Gerald, ikaw, sa wakas gising ka na. Sigaw ng isang boses mula mismo sa tabi niya. Paglingon nito sa kanyang tabi, nakita ni Gerald na si Jasmine ang sumigaw. Lumilitaw na naghihintay siya sa tabi niya sa buong oras na ito, at ang katotohanang gising na siya sa wakas ay napakagandang balita sa kanya na hindi niya mapigilan ang kanyang luha. Hindi nagtagal, sina Lord Fenderson, Joshua, at maraming iba pang mga bantog na tanod ay sumugod din habang sumisigaw, gising ka na pala, G. Crawford. Pagtingin sa kanila, tinanong ni Gerald, gaano, katagal ako walang malay? Halos 1 buwan at kalahati ka nang walang malay. Sagot ng isa sa nag-aalala na bodyguards. Ano, 1 buwan at kalahati, sa totoo lang, hawakan mo, nasaan ang walang hanggang kabaong? Bulalas ni Gerald, nanlaki ang mga mata sa gulat. Narinig ang kanyang katanungan, sinabi ng tanod pagkatapos ay mabilis na sinabi, sa gayon, pinaplano namin na sabihin sa iyo ang tungkol dito sa lalong madaling gising mo. Kita mo, habang totoo na napabalik mo ito. Sa totoo lang, mas madaling ipaliwanag kung titingnan mo ang sitwasyon mismo. Panipi, Kabanata 1159. Habang pinapakinggan ni Gerald ang sasabihin ng kanyang mga tanod, sabay-sabay din siyang nag-iisip ng iba pa. Ang katotohanang wala na siyang malay sa loob ng 1 buong buwan at kalahati ay nangangahulugang ang dead anise ay mas malakas kaysa sa una niyang inaasahan. Ganap na naiiba mula sa mga pag-atake mula sa makapangyarihang mga tao tulad ni Christopher, ang dead anise ay ginamit bilang isang daluyan upang magdala ng malaking pinsala sa pag-iisip sa iba. Napagtanto nito sa kanya na sa kabila ng pagsasanay ng kanyang pangangatawan sa isang napakalakas na estado, ang kanyang lakas sa kaisipan ay malayo pa rin sa paghabol sa mga kakayahan ng kanyang katawan. Upang isipin na siya ay halos namatay dahil sa lahat ng mga pinsala na dinanas niya mula sa dead anise. Anuman, malinaw na naalala ni Gerald ang pagsaksi ng ilang segundo bago siya. Nahimatay noong siya ay nasa haripan ng palasyo ng karagatan. Habang siya ay nakakapit sa walang hanggang kabaong noon, ang talukap ng malaki, itim na kabaong ay nakabukas at kasunod nito, isang itim na ilaw ang bumaril dito. Anuman ang kaso, sigurado siyang dinala niya ang walang hanggang kabaong. Ngunit bakit ang kanyang mga bantay ay kumikilos pa rin tulad ng isang bagay na hindi tama? Bumangon mula sa kama, tumungo si Gerald sa silid sa likuran na kasalukuyang binabantayan ng mga tanod. Sa sandaling pagbukas niya ng pinto, sinalubong kaagad si Gerald nang makita ang walang hanggang kabaong sa gitna mismo ng silid. Paglipat papunta dito, dahan-dahang isinalid ni Gerald ang takip. Basta malaman na wala itong laman. Nawawala ang babaeng nakaputi. Nang makita na napagtanto na ngayon ni Gerald kung ano ang problema, ang parehong bantay mula kanina ay lumapit sa kanya bago sinabi, "Kita mo, G. Crawford, matapos matagumpay na mailabas ka sa tubig pareho at walang hanggang kabaong, dinala namin ang pareho nang bumalik ka dito. Sa oras na iyon, sigurado kaming lahat na ang mga nilalaman ng kabaong ay nanatili sa loob. At tama kami. Gayunpaman, ito ay humigit kumulang 1 linggo na ang nakararaan ng isang insidente ang naganap. Kahit na nasa kabaong pa siya noong nakaraang gabi, ang susunod na alam namin, nawala na siya, at ang kabaong lamang ang naiwan." Panipi, sa kabila ng hindi maisip na tunog nito, ito ang totoo. Shine kay Lord Fenderson. Mayroong isang dahilan kung bakit nandito pa rin si Lord Fenderson. Pagkatapos bumalik sa Hollymark City, lahat ay naging maayos. Gayunpaman, sa kanyang pagbabalik sa Salford Province, biglang hiningi ng mga bodyguard ni Gerald si Joshua, na sinasabing si G. Crawford ay nasugatan at kasalukuyang nasa comatose state. Dahil nandyan pa rin sila, sumang-ayon silang magtungo sa Montholm Island upang bisitahin ang walang malay na lalaki. Anuman, sa kabila ng katotohanang si Lord Fenderson ay halos 100 taon na sa ngayon,
lahat ng nangyayari ay medyo mahirap pa rin sa kanya upang maniwala. Si Gerald mismo ay pantay na nagulat. Maaari bang maging totoo ang paglalarawan ng taong nakibahagi sa prosesyon ng libing noon? Posible bang mabuhay ang babaeng nakaputi? Habang maingat na nascan ni Gerald ang walang hanggang kabaong, isang patay na ani na inilagay mismo sa gitna ng kabaong ay agad na nakuha ang kanyang pansin. Sa sandaling nakita niya ang kinakatakutang bulaklak na iyon, hindi niya maiwasang umatras. Dahil sa kung gaano kasakit ang dulot nito sa kanya, katutubo na ngayon ay natutuhan ng kanyang katawan na matakot ito. Mabilis na nakabalik ang kanyang pagpipigil, napagtanto ni Gerald na ang bulaklak ay inilagay ng maayos sa loob ng kabaong, na parang may nag-iwan dito doon sa oras na umalis ang babaeng nakaputi. Nang makita na napansin ni Gerald ang bulaklak, ang tanod ay nagdagdag sa isang nakakahiyang tono, sa kasamaang palad, G. Crawford, ang walang pangalan na bulaklak na iyon lamang ang natira sa kabaong. Natigilan, nilingon ni Gerald ang gwardya bago sinabi, "Ikaw. Alam mo ang bulaklak na ito." Ang bulaklak ay napakabihirang, at nagawa lamang ni Gerald na makatagpo nito sa unang pagkakataon noong siya ay nasa isla ng kanyang lolo. Sa kabila ng kagandahan nito, itinuring lamang ito ni Gerald na isang simpleng bulaklak noon, kaya't hindi niya talaga ito binigyang pansin. Gayunpaman, nagulat ito ngayon kay Gerald dahil ang isang random na tanod mula sa kanyang pamilya, na hindi man kabilang sa Soul Palace, ay talagang may alam tungkol sa bulaklak. Oh! Sa gayon, si Lord Fenderson ang nagbigay sa akin ng mga detalye. Panipi, Ham. Pagkatapos ay ipinapalagay ko na nakita mo ang bulaklak na ito dati, Lord Fenderson. Panipi, tanong ni Gerald sabay lingon nito kay Bryson. Ngunit syempre ginagawa ko. Nang ako ay mas bata pa sa edad na 20, nagkaroon ako ng magandang relasyon sa iyong lolo. Sa taong iyon, ang iyong lolo at ako ay mga kasama pa rin. Alinmang paraan, ipinakita niya sa akin ang lahi ng bulaklak na ito noon at inaangkin na pagmamay-ari lamang ng iyong pamilya. Nang tanungin ko siya kung ano ang pangalan nito, gayunpaman, simpleng sinabi niya na ito ay isang walang pangalan na bulaklak. Pagkatapos ay idinagdag niya na ito ay isang kakaiba at mahiwaga na bulaklak na dating isang totem na bulaklak na pagmamay-ari ng ilang mahiwagang bansa sa loob ng mga rehiyon sa kanluranin, paliwanag ni Bryson. Kaya kung ano ang sinasabi mo ay hindi lamang ang aking lolo ang may ganitong uri ng bulaklak kasama siya noon, ngunit alam din niya na misteryoso ito. Tanong ni Gerald, na nabigla sa biglaang paghahayag. Kabanata 1160. Pagkatapos ng lahat, nang huli niyang tanungin si Wilson tungkol sa bulaklak noong siya ay nasa isla pa. Sinabi ni Wilson kay Gerald na matapos maitaguyod ng kanyang lolo ang palasyo ng kaluluwa, nagpunta siya sa Western Regions. Habang naglalakbay siya sa hilagang kanluran, maliwanag na natagpuan niya ang mga binhi sa bulaklak na iyon nang hindi sinasadya. Kahit na mayroon siyang isang buong hardin nito, itinanim lamang niya ang mga ito para sa kanilang kagandahan. Sa madaling salita, sinabi kay Gerald na hindi alam ng kanyang lolo ang tungkol sa mahiwagang katangian ng bulaklak. Ano pa, sa sinabi lamang ni Lord Fenderson kay Gerald, tila natagpuan ng kanyang lolo ang bulaklak, mas maaga kaysa sa sinabi sa kanya ni Wilson. Ang kanyang lolo ay tila sinabi pa kay Lord Fenderson na ang bulaklak ay pagmamay-ari lamang ng mga Crawfords. Ano ang magkakaibang pahayag? Sa totoo lang, ito ay isang walang pangalan na bulaklak kung tutuusin. Dalawa lamang ang mga talulot na namumulaklak, at ang bawat talulot ay kumakatawan sa isang mundo. Iyon ang nakamamanghang pahayag na sinabi sa akin ng matandang iyon noon, alam mo. Sabi ni Bryson habang umiling siya na may mapait na ngiti sa labi. Ito na ang pangungusap na muli. Naisip ni Gerald sa sarili, na ngayon ay mas naghihinala sa buong sitwasyon kaysa dati. Bakit sasabihin ng kanyang lolo ang eksaktong parehong mga salita tulad ng kakaibang matandang babae na iyon? Sa maraming mga katanungan sa isip, si Gerald ay nagsimulang makinig ng mas masidi pa habang si Lord Fenderson ay nagpatuloy sa pagsasalita. Anuman, tinanong ko siya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang kakaibang pahayag. Bilang tugon, sinabi niya sa akin na sa pagtingin sa natatanging hugis ng walang pangalan na bulaklak, ang bulaklak ay maaaring hatiin sa dalawang magkaparehong puwang. Anuman ang alinmang espasyo na pinili ng isang tao, ang mga bagay na makikita, maririnig, at maramdaman ay magiging eksaktong magkatulad.
Kahit na, ang dalawang mga puwang ay magkakaroon pa rin ng ganap na magkakaiba sa bawat isa. Sa madaling salita, namumulaklak ang dalawang talulot, at ang bawat talulot ay kumakatawan sa isang mundo. Panipi, ngunit lolo, bakit magkakaroon ng dalawang magkatulad ngunit ganap na magkakaibang mga puwang? Tinanong ni Jasmine na nakatayo sa gilid sa buong oras na ito. Tinanong ko rin siya sa parehong bagay noon. Kasunod nito, binigyan niya ako ng isang halimbawa na ipapasa ko ngayon. Ayon sa lolo ni Gerald, ang walang pangalan na bulaklak ay may isang espesyal na kakayahan kung saan nababago nito ang pag-iisip ng isang tao pati na rin ang kanilang mga sensory organ. Upang mas maging tiyak, maaaring gamitin ng bulaklak ang kakaibang kakayahan sa pagkontrol ng isip upang ipadama sa iyo na ang isang bagay ay katulad ng ibang bagay, kahit na ito ay ganap na naiiba mula sa aktwal na bagay na nauna sa iyo. Halimbawa, kunin ang silid na ito. Magkaroon ng isang magandang pagtingin sa paligid. Kapag nahantad ka sa kakayahan ng walang pangalan na bulaklak, pinaparamdam sa iyo na nasa eksaktong silid ka na ito, kahit na nasa isang ganap kang kakaibang silid. Dapat mong maunawaan ito ng medyo mas mahusay pagkatapos marinig ang halimbawang iyon. Ako, para sa isa, tiyak na hindi bumalik noon. Ngayon na siya ay nasa edad na kung saan siya ay isang paa na sa libingan, si Bryson ay tila bahagyang melankoliko habang naaalala niya ang mga kaganapan sa taong iyon. Habang iyon ang naging reaksyon ni Bryson, nang siya at si Jasmine ay lumingon upang tumingin kay Gerald, nalaman nila na siya ay naging mapotla. Sa katunayan, ang kanyang kasalukuyang ekspresyon ay mukhang mas hindi kasiya siya kaysa noong wala pa siyang malay. May problema ba, Gerald? Tinanong parehas na magkasabay sina Bryson at Jasmine. Si Gerald, na nakakunot na ng noo, ay malalim na ang iniisip noon, kaya hindi na siya tumugon. Kaya't iyon ang totoong kahulugan ng bawat talulot ay kumakatawan sa isang mundo. Pag-iisipang pabalik, habang ang matandang babae ay malinaw na pumasok sa yungib, wala siyang susi ng buntot na goldfish. Sa madaling salita, hindi may katuturan na ipalagay na makakaya niyang iwanan ang hari ng palasyo ng karagatan mula sa kabilang panig. Naaalala ko pa ang pagtigil sa kanya sa pasukan ng yungib. Matapos magising mula sa kanyang maikling sandali ng kawalan ng malay noon dahil sa matandang babae na ginagamit muli ang mga patay na ani sa kanila, pumasok siya sa hari ng palasyo ng karagatan kasama si Chester. Gayunpaman, walang anumang mga bakas ng matandang babae doon. Ang tanging karagdagang bagay doon ay ang malaki, itim na kabaong. Pinag-uusapan, naalala kong nakakahanap ng kakaiba na ang mga buto ng higanteng dragon ay hindi naruroon sa loob ng palasyo. Tulad ng para sa itim na kabaong, wala man lang pagbanggit dito sa mga nakaraang mural. Ang lahat ay patuloy na naging estranghero at estranghero lalo na niyang iniisip ito. Bumalik bago nangyari ang lahat ng ito, nais lamang ni Gerald na dalhin ang babae sa puti at ang walang hanggang kabaong pabalik sa ibabaw. Ayon sa mga pamamaraan sa mural, ang pinto ng libingan ay dapat buksan sa sandaling ipinasok niya ang buntot na goldfish susi. Sa halip, bumagsak ang langit at bumukas ang lupa. Ito ay ganap na naiiba mula sa ipinakita ng mga mural. Gayendan, bakit hindi ako kalmado sa sandaling iyon? Kung iisipin, tila parang may isang puwersa na nakuha ako sa aking pinakamahina na sandali upang magdagdag ng higit na momentum sa insidente. Kudlid. Habang ang lahat ng ito ay nag-aalala na, may isang partikular na pag-iisip na tunay na nagdulot sa kanya ng labis na pagkabalisa. Ay ang lugar na napunta ako sa tunay na hari ng palasyo ng karagatan. Nakilala ko ba ang totoong babae na nakaputi? Kung maniniwala ako na ang bawat talulot ay tunay na kumakatawan sa isang iba't ibang mundo. Kudlid. Kung gayon, maaari ba akong makapasok sa ibang puwang? Kung iyon ang kaso, kung gayon, sino ang naisave ko? Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at i-comment ang inyong reaksyon sa ating kwento.